Sa unang tingin ay aakalain mong isa itong tumpok ng buhangin. Pero ang totoo, ito po ay isang malahiganteng tumpok ng lamok. Yes, 1,000,000 mga lamok. Kasya lamang sa isang balde. Nako, mababash na naman tayo nito ng mga keyboard warriors dyan. Sasabihin na naman nila, paano nyo nabilang? Or fake news. Itanong nyo na lang po sa Lee County Mosquito Control District ng Florida, USA. Sila po kasi ang nagbilang nito. At na-feature din pala ito sa CNN. Mga pesting masakit at makatekong mga gat. Pero kahit maliit, hindi biro ang dalang sakit. Tulad na lang ng chikungunya at nakamamatay na dengue. Dito nga sa Pilipinas, mahigit 1,400 katao ang namatay dahil sa dengue noong nangyari ang epidemic taong 2019. Kaya naman kung ano-anong paraan na lang ang ginagawa natin para siguradong lamok ay tepok. Nandyan ang katol, pagfa-fogging sa mga bahay. At para hindi makagat ng lamok, may mga ginawang spray repellents, bracelet at meron pa ngang app sa cellphone. Pero para mapag-aralan ang mga lamok at mga pangontra sa sakit na dulot nito, may mga eksperto na nagsasakripisyo at kusang nagpapakagat sa libo-libong lamok. Tulad na lang ng scientist na ito na nagtatamo ng up to 5,000 na kagat ng lamok araw-araw. Right now we have in here approximately 500 mosquitoes. When you do it for the first time, it can be quite painful, I have to say. Grabe, nakakatindig balahibo. Pero alam mo ba, sa Singapore, imbes na patayin ang mga lamok, ay inaalagaan, pinaparami at sinasadya pa nilang magpakawala ng milyon-milyong lamok sa kanilang bansa. At hindi lamang ito basta mga lamok, kundi may dala-dala itong bakterya. Bakit nga ba sila nagpapakawala ng milyon-milyong lamok na may bakterya? Singapore, isa sa pinakamayaman at pinakamalinis na bansa sa mundo. Pero sa likod ng magagandang tanawin ng Singapore ay ang hindi nakikitang panganib na dala ng Aedes aegypti mosquito, lamok na nagpapakalat ng dengue na isang nakamamatay na sakit kapag lumala. Ang lamok ring ito ang salarin sa pagkalat ng Zika, chikungunya at yellow fever viruses. Pero ang mga virus na ito ay hindi talaga natural na nanggaling mismo sa mga lamok. Nakukuha lamang nila ang mga viruses na ito kapag nakagat nila ang taong merong virus. Kaya ang susunod na kakagatin nila ay mahahawa na rin. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng lamok ay nangangagat. Mga babaeng lamok lamang ang nangangagat dahil kailangan nila ang protein sa dugo ng tao para makaproduce ng itlog. Ang mga lalaking lamok ay sumisipsip lamang sa mga halaman at flower nectar para makasurvive. So ang mga nagdadala at nagkakalat ng dengue ay mga babaeng lamok lamang. Parang mga marites lang din ang sisipag magkalat ng chismis. Taong 2020 nang maganap ang worst dengue outbreak sa Singapore kung saan mahigit 35,000 katao ang nagkasakit at 28 ang namatay dito. Kaya naman may facility ang bansa na gumagawa ng solusyon para di na ito maulit muli. 2016 nang simulan nila ang Project Wolbachia na naglalayong kontrolin ang populasyon ng mga lamok na nagdadala ng dengue gamit ang Wolbachia bacteria. Isa itong bacteria na natural na tinataglay ng 50% ng insect species gaya ng paru-paro, bubuyog at ilang klase ng lamok. Ang tanong, safe ba ang bakteryang ito sa mga tao? Well, ayon sa mga dalubhasa, ang bakteryang ito ay hindi nagdudulot ng sakit sa mga tao o hayop. Ayon sa pag-aaral, ang pinakamagandang nagagawa ng Wolbachia ay pinoprotektahan nito ang mga insekto laban sa mga virus. Kaya ang mga insektong meron nito ay hindi nakakakuha at nakakakalat ng sakit. Pero ang problema, ang Aedes aegypti mosquito ay hindi nagtataglay naturally ng Wolbachia bacteria, kaya ito nakakakuha ng mga virus. So ano ba ang kanilang ginagawa para makontrol ang dengue na dala ng Aedes aegypti mosquito gamit ang Wolbachia bacteria? Sa Project Wolbachia Facility, una ay nilalagyan nila ng Wolbachia bacteria ang itlog ng Aedes aegypti mosquito. Mula sa mga itlog na ito ay makakapagparami na sila ng mga lamok na meron ng Wolbachia. Pagkapisa ay inilalagay nila ang mga larvae sa isang tray hanggang maging pupae. Matapos ay pinaghihiwalay nila ang mga babae at lalaking lamok. Ang mga
mga babae ay gagamitin ulit sa bagong cycle ng breeding at ang mga lalaking lamok ang siyang nire-release nila sa iba't ibang lugar sa Singapore. Kapag kasi nakipagtalik ang lalaking lamok na may dala na Wolbachia bacteria sa babaeng Aedes aegypti sa wild, ang mga itlog nito ay hindi mapipisa, kaya hindi na rin madadagdagan ang populasyon ng lamok na Aedes aegypti. Makukontrol o maiiwasan na rin ang pagkalat ng sakit na dengue. Simula 2019, ang Project Wolbachia ay nakapag-bred at nakapag-release na ng mahigit 300 million na male Wolbachia mosquitoes. Kada linggo ay nakakaproduce sila ng 7 million na lamok. Naging maganda naman ang resulta ng kakaibang paraan na ito ng Singapore. Base kasi sa datos ng National Environment Agency ng Singapore, simula sa 32,000 dengue cases noong 2022 ay bumaba ito sa 9,949 cases na lamang nitong 2023. 69% ang ibinaba nito. Ikaw ka-awesome, na-amaze ka rin ba sa kakaibang paraan na ito ng Singapore? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!